pwede bang sabihin mo sa amin, ano sa tingin mo ang motibo nung apat na mga suspects para sunugin yung bus? Meron ba kayo na-establish na ganon? Base lang sa inyong it can be your opinion, it can be based on the evidence that nakuha nyo. Sa tingin mo, anong Bali, isa lang po yung sinasabi namin na possible. Yung pong kami nga po yung nag-conduct ng cyber patrolling at lumabas po doon na itong si Jade Castro, ayaw niya po ng hindi po siya sumusuporta Hindi, sa modernization ng jeep. bago kayo nag-cyber, what do you call that? Cyber patrolling. Cyber patrolling. I have no idea, Mr. Chair, kung ito ay tama o illegal or illegal. Kasi ngayon ko lang narinig yung cyber patrolling na word, no? Base doon kasi yung police report nyo, yung inyong nabasa at napakinggang salaysay ng mga witnesses, ano sa tingin mo, you're the chief of police, no? Ano sa tingin nyo ang Investigator on case motibo? po. Ano sa tingin nyo ang motibo? Bali, the first motive, sir, lumabas sa namin po, sir, based on assessment namin, sir, nagkaroon po kami ng cyber patrolling nga po, sir, and then yun po yung lumabas. And then pinapakita po doon sa cyber patrolling niya, talaga pong umayaw siya doon sa mga posting na ayaw niya po ng modernization chip, sir. So dahil doon, sa tingin nyo, yun ang mabigat na motibo, kaya karapat dapat na makasuhan yung apat? Ay, para sa akin po bilang investigator on case ay hindi po 'yun ang dahilan. Kumbaga, ang dahilan po kaya po namin sila kinasuhan dahil sila po ang tinuturo ng mga ng mga witness po. Oh, yun ang sinasabi ko na yun Nakita dapat po na sagot nila. mo eh. Ang dahil mong may cyber patrolling ka kasing sinabi. Opo. Kasi pag ganyan, matatakot si chairman na yung kanyang mga date nung Valentine's tsaka post-Valentine's, makita nyo rin sa cyber patrolling na sinasabi. Di ba? So, ang punto ko lamang po, Mr. Chair, is that yung pagkaka-aresto, pagkaka-file ng kaso, doon sa mga suspects, alleged suspects, or suspects, doon sa pagsusunog ng bus, must be first established by the police so that may basihan yung ating prosecutor. Di ba? Kaya nga kanina, tinatanong ni Congresswoman Brosas kung nandito yung dating abogadong nag-handle nung kaso. Kasi he could have probably established a prima facie or mabigat na dahilan or probable cause para i-file niya yung kasong yon sa korte. Dun lang kung ambasihan lang natin yung salaysay nung ibang witnesses. Kanina sinabi, mukhang may konting hindi pagkakapare-parehas, no, ng kanilang salaysay. So bakit ganun? So I guess, Mr. Chairman, siguro tama yung invitasyon doon sa ating dating abogado na nag-handle nito. And siguro isama na rin. I don't know if we also invited the prosecutor. So We maybe, haven't discussed the prosecutor yet. or maybe we can ask him to be present in our next hearing so that he can help us dito sa ating Yes, investigation. we will do that, Congressman Ace Barbers. We will be inviting the prosecutor as well. Thank you, Mr. Chair. Is that all, Congressman Barbers? Okay, so Congressman Arrogancia, you are recognized. Mr. Chairman, for the information of everybody, with my colleagues and all that members of the director guilds and all the PNP officers who are here, nangyari ang crime sa distrito ko. So, Bondok Peninsula is my district, Katanawan is my district, at yung pinangyarihan kung saan sinunog yung minibus ay sa harapan mismo ng aking gate ng property ko sa Katanawan, Quezon. So, kung titingnan natin yung lugar ng layo ng Katanawan to Bulanay, and that is I think 7:30 or 8 o'clock in the evening,
Molana is only 15 minutes away from Katanawan, Quezon. So kanina nakikinig ako habang sinasabi nyo yung statements at wala naman tayong inaakusahan na guilty rito yung mga respondents. Pero yung sa akin is my own opinion at base sa resolution ng piskal, I think it is really unfair na tingnan yung lapses ng bawat party. Ang point dito is, siguro, since nasa court ito, kami sa Congress, sa committee, ay maaaring pakinggan namin yung bawat party. Pero I think the best solution ay i-depend sa yung sarili sa court. Kasi andun wala na tayong magagawa Kahit magtanong tayo ng sobra-sobrang pagtatanong, andun siya sa court, wala na magagawa tayo sa Kongreso para doon sa kaso na to. Ngayon, kung titingnan natin, tatanungin natin ng witness, personally, may personal knowledge yung witness kung sino yung nakita nila na umakyat doon sa minibus. Personally, nung pinapara ng alleged na arsonist yung minibus, according to the witness, wala naman daw bonnet. So nakita, kung sino may nakita ng witness, kaharap nila yung arsonist, maaaring yun yung kanyang experience, nakita niya nung oras na yon. So, Mr. Chairman, for me, hindi ko na kailangan tanungin ang bawat isa. Ang sa akin lang is, I am making a statement based doon sa mga nakita ko at narinig ko. At the same time, it is my district na kailangan din na gusto ko na ang bisita sa aming distrito ay safe all the time. At ang bisita sa aming distrito ay welcome. Ang mga turista ay welcome sa aming distrito, Mr. Chairman. Okay, before we ask the NAPOLCOM, saka DILG, so I know that's the reason why I reserving your time, your last ikaw ang muli magsasalita. Okay, ikaw na muna bago sila yan siya. Yes, Congressman. So we'll be asking the next interpellator. Are you going to yield for the moment? Isang question sa akin, Mr. Chair. Isang question lang daw si Attorney Rehencia. Si Congressman Rehencia. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Nakikita ko rito na ang mga akusado, yung counsel nila na dapat nilang sinandalan, ay pumirma doon sa waiver pursuant to Article 125 of the Revised Penal Code. So dapat doon, hindi pinapirma sa abogado na magpayag sila na i-waive nila yung karapatan nila. Doon nakalusot yung mga kapulisan natin. Doon nakalusot ang hot pursuit operations sa ating mga kapulisan. Kay Mr. and Mrs. Castro, hindi naman ako pumanig doon sa mga kapulisan. For all you know, I am a former police officer for 30 years. And I was also incarcerated for the crime which I did not committed. Nasa-charge ako ng multiple murder. So nakulong ako ng mahigit 1 taon. Dapat dito, ayusin na lang sa abogado on the side of Mr. Castro. Kasi ang kaso na ito, arson, walang piyansa ito Katulad ng murder, multiple murder. Kasi this is punishable by reclusion perpetua, reclusion temporal in its minimum period to reclusion perpetua in its maximum period. Walang piyansa yon. On the part naman sa ating kapulisan, I can say that the alibi cannot overcome the positive identification of the witnesses. This should be proven before the court of law. That's all, Mr. Chair. Okay, maraming salamat. So, Congressman Richard Gomez, you have the floor. No, Mr. Chair, rejoinder lang. Sa police yung sa hot pursuit niyo, question lang, nung dineclare niyo ba yun na hot pursuit siya, is it recorded? Blinatre niyo ba? Bali po, nakablatter po sa amin noong time na dinala po sa police station.
Hindi, yung mismong action ninyo, blinata ninyo as hot pursuit? Yes or no? Hindi po napatala sa Hindi. blatter yung hot pursuit. So hindi siya, Yung hindi action siya taken lang recorded. po namin ang Hindi siya naka-blatter. recorded, hindi siya declared as a hot pursuit. Opo, yun po mga ginawa lang po namin ang napatala doon, kaugnay doon sa kaso. Mr. Chair, I think that's very important, no, sa case na to. So we should get a record from the police dun sa actual data nila sa notes nila if dineclare ba nila as hot pursuit. Oh, I think that was the basis of the prosecutor for them to decided na hindi na nag-decide ang prosecutor based on that do sa submission nila which is on the procedure that they have done. It is under the hot pursuit hot pursuit situation, and that was the basis of the prosecutor. Recorded, Mr. But Chair. of course, because of the waiver of the mga accused, that was corrected yung hot pursuit. Diba? Yan yung pinag-uusapan namin dito. At anyway, ang problem nga, we have to invite si attorney, what's the name of the guy? Attorney Abadilla, no? Kasi there are allegations coming from the group of Direk Castro that hindi nila alam. But of course, we have to find out the veracity. Of course, tama rin si Congressman Arrogancia because they are all college graduate. Baka hindi sila properly informed. And that's the reason why we wanted to ask yung si attorney, para makita natin. Because may gray area doon Nagkaroon tayo ng gray area doon that it was force, push, or on their own volition. That we have to find out. Okay? So, basically, we're almost done because meron tayong second agenda. But before we proceed, before I ask the NAPOLCOM and the ILG about the issue, so, Congressman Acop, you have now the floor. Sige, ikaw na. Thank you, Mr. Chair. Alam naman po natin, and my record would speak for itself, na kung mali yung ginagawa ng pulis, ako pa ang nag-iimbestiga at nagpa-file ng kaso laban sa kanila. But this, after reading all the documents submitted by the different parties to this, kung meron mang pagkakamali ng abogado ng kabila, pagkakamali ng abogado, ginawa ng mga pulis, this was cured by the signing of the waiver pursuant to Article 125. But be that as it may, para matanong ko lang yung kapulisan, anong klaseng arson ang finalyo sa kanila? Bali po, ang inaipal na po sa court, destructive arson po. And this is provided for by the revised penal code but amended by a law. Tama po ba? Tama po. Yes, Republic Act 7659. And kagaya ng sinabi ni Honorable Rehencia kanina, formerly it was punishable by reclusion temporal in its minimum period, at saka reclusion perpetua sa maximum. Pero hindi na. Dapat nga to death, pero inalis naman natin yung death penalty. So, ang pinakamatagal, reclusion perpetua. Now, may I know, under what provision of law na nakalagay yung pagsunog ng minibus ay destructive arson? Kasi yun po yung final nyo na kaso Wala yan Nasa PD 163, 163. Pero may mga taong involved. Pero sa minibus na wala. Yes. Sagutin mo yung tanong ko, Chief. Sir, according to Section 10, Article 320 of the same code, Series B, amended to read as follow. Sir,
Article 320, destructive arson. Ayun, sir, the penalty of Puti, parang pinahirapan mo sila. Alam mo ko rin yun. Mabigat yung tanong mo yan. Do you have your RD? Meron ba kayong legal officer na kasama? RD Mike, please. RD Mike. Change the mic of the regional director, please. Can you kindly check the other mics there? Kung wala siya. Oo nga eh. 1 minute ano lang, suspension. Technical lang yan. Okay na? Okay na? Saan kumunta? Yun. Sa camera na. Subukan mo nga. Kami na. Hello. Ayan. Hearing resume. Okay. So we'll be proceeding. Congressman Akop, you have the floor. doon sa paragraph, sir, any train or locomotive, ship or vessel, airship or airplane devoted to transportation or conveyance or public use, entertainment or leisure, sir. So yung minibus under the term locomotive, tama rin po ba? Yes, sir. Yes, okay. Di tama po yung kaso na ifinanyo laban sa kanila. Now, let's go to the other issue. When can a peace officer or a citizen of this country arrest a person without any warrant of arrest? Kasi yun yung issue na nilalabas tungkol sa kaso na ito eh. There are 3 instances according to the rules of court. Tama po ba? Arrest without warrant. A peace officer or private person may without a warrant arrest a person when in his presence the person to be arrested is actually committing or attempting to commit an offense. Yan yung kwan, in flagrante delicto na sinasabi ninyo ng mga kapulisan, di ba? Sir. Yes. What's the second one? When an offense has just been committed and he has probable cause to believe based on his personal knowledge of facts or circumstances that the person to be arrested has committed it. See, when the person to be arrested is prisoner who has escaped from penal establishment or place where he is serving final judgment or temporarily confined while his case is pending or
has escaped while being transferred from one confinement area to another? Kung titingnan po natin, yung pag-aresto po ninyo dun sa accused ay under paragraph 2, yung second situation. Tama rin po ba? Tama po. Tama. At dyan din malalaman natin kung they were arrested also pursuant to a hot pursuit operation. Tama rin po ba? Tama po. Yes. Now, how do you define yung second one, a peace officer or a private person may, without a warrant of arrest, arrest a person when an offense has just been committed and has probable cause to believe, based on his personal knowledge of facts or circumstances, that the person to be arrested has committed it. Ikaw ba yung investigador? Yes po, ako po yung investigador. So, nakita mo ba na na-fulfill itong Section 5B of Rule 113? Opo, dahil nasaksihan ko po yung na mayroon po talagang sinunog na bus at nakausap ko po yung witness at sinabi po nila na may 4 na tao ang suspect na nagsunog ng bus. At ang sinasabi po ninyo, tuloy-tuloy po yung ginawa po ninyo sa investigasyon hanggang dun sa pag-aresto at pag-file ng kaso. Opo. Tama. Simula po nung time na mangyari yung incident at nakausap po namin itong witness, tuloy-tuloy na po yung aming ginawang follow-up operation para lang po tuluyang makilala itong mga sinasabing 4 na lalaki na suspect na nagsunog ng minibus. Thank you. So, in other words, the person was arrested pursuant to the provisions of Rule 113, Section 5B of the Rules of Court. Tama? Tama po. So, as far as this interpolator is concerned, nasunod naman yung requirements for that rule na yung immediacy na tinatanong kanina ni Arlene Brosas na from the time of the commission of the offense up to the time of the arrest ay dire-diretso dapat yung operation. Opo, dire-diretso naman po yung ginawa naming operation at follow-up operation. Yeah, thank you. May I ask the Chief of Police? Yung bang mga accused, talagang may reservation doon sa hotel? Pali po sir, meron sir silang, nag-text po sir sila doon, and then may reservation sir sila, pero nag-advance sir sila. Dapat sir sila ay, according to Mikasa sir, sa record nila, February 1 pa sana sir is darating sila. Naging January 31 sir sila dumating sir ng hapon sir. Tama ba yung pagkarinig ko na February 1 yung reservation nila pero January 31 nag-check-in sila? Yes sir, Apo sir. Yes. And no explanation was given, or did you ever ask that question? Sir, may I repeat the question sir? I beg your pardon? Sir, may I repeat the question sir? May I repeat the question? Hindi nyo tinanong kung bakit ganon? Bale sir, tinanong namin sir yung Mikasa sir. Hindi, yung mga accused nung kwan na. Bale sir, sila sir ay kada salita nila sir ay kinakailangan na sir ng kanilang counsel sir, kaya hindi na sir sila nagsasalita po sir. Okay. Now, at what point in time did you know na merong arson na nangyayari? Bale sir, noong almost 8 ng gabi sir, nung tumawag sir yung concerned citizen sir, doon namin nalaman sir na may nangyayaring arson sir. Sa report ninyo, ang sinabi ninyo, the arson was committed on or about
7:30 in the evening. Yes, sir, yes, sir. How did you arrive at that conclusion? Yun, sir, yung sinabi, sir, nung witness, sir, na yung pagbaba niya, sir, yung pagbaba ng mga witness, sir. Yung witness po, sir, yung nag-ano po nun, sir. Victims, sir. Victims, sir. Victims. Sorry, sir. Yeah, yung mga Yeah. witnesses ninyo Yeah. ang nagsabi Yes, sir, yes, sir. na Witness, sir. 7:30. Yes, sir, yes, sir. Okay. Now, yung bus nanggaling sa Gumaka, di ba? Yes, sir. Opo, sir. O, tagarong ka sa Quezon. How long would a bus travel from Gumaka to Katanawan? Kaya niya, sir, ng 2 hours, sir, na takbuhin, sir. Yun lang, yung ano lang, sir, yung mabagal, sir. Pero kung bibilisan mo, sir, kaya, sir, yun ng 1 oras, sir. Okay. So, tama rin yung statement ng driver. Kasi tinitignan ko kung nag-uuma lahat yung statement eh. Second issue, kagaya ng sinabi kanina ng mga ibang director, they cannot understand na may must yung alleged perpetrators, paano nakilala. Pwede ko bang malaman kung paano na-identify ng mga witnesses yung pagmumuka o kung sino-sino yung mga tao? Na-identify, sir, ng mga witnesses natin, sir, kung sino may bigla nila, sir, pinatigil, ay may ilaw pa siya, sir. May ilaw. Kumbaga, sir, malakas yung ilaw. Ang ilaw, sir, ipapaganyan. Kasi modernized jeep siya, sir. Mataas yung kanyang ilaw. So, nung tumigil siya, is buhay pa, sir, yung ilaw. Tapos, nakilala, sir, yung mga suspect dahil wala pa, sir, silang lagay sa mukha, sir. Since na hindi raw, sir, sila hindi titigilan kung may lagay, sir, sa mukha, sir, may takip. So naglagay na lang, sir, sila according to witness, sir, naglagay na lang, sir, ng takip sa mukha, sir, nung sumakay na, sir, sa sasakyan, sir. So, ang sinasabi po nyo sa amin, nakilala lang sila nung nailawan sila ng headlight. Dahil pumara sila, siyempre, tumatakbo yung sakyan, naka-on yung headlight, nakita sila nung pumara. Yung po ba ang ibig nyo sabihin? Bali, isa po, sir, yun. And then, pangalawa, sir, yung isang suspect, sir, is lumapit sa driver. And then, pinapatay, sir, yung sasakyan. And then, yung sa, sir, ng ilaw. Yun, sir, tapos, sir, yung umakyat, sir. Bali, kita kasi, sir, ng isang witness natin, sir, kasi nasa unahan, sir, siya, yung isang witness, sir. Sa unahan nakaupo. Ganon din, sir, yung conductor, sir. Kita nila, sir, yung tatlo na tao na nasa loob, sir, is kitang-kita, sir, yung sa labas, sir, yung nagpara, sir, ng sasakyan. Yun yung pang-apat na nasa kaliwa. Yung lumapit sa driver. Yes, sir, yes, sir. Yun sa kaliwa, Yes. sir. Hindi siya nakamask na lumapit. Yes, sir. Wala po, sir. So, kaya siya nakilala na puti ang buhok at may salamin, according to the statements of the witnesses. Yes, sir. Okay. Thank you. Tama rin yung sabi po ninyo na kung ako ang driver, bakit ako titigil kung nakamask yung papara sa akin? So, yung mga statement ng mga kwan is logical. Kasi kung nakamas antimano yung mga accused at paparahin na isang sasakyan, bakit titigil yung driver? The other issue is, wala po bang nakatira dun sa malapit na nakita itong incidenting ito? Do you have any other witnesses aside from the passengers, the drivers, and the conductor? Bali po, sa lugar po mismo na kung saan nasunog itong minibus, wala pong bahay doon. Pero ang bahay po na nakapwesto doon, siguro po almost 100 meters ang layo doon sa incident scene. At doon din po nakatira itong isang tanod na napadaan sa lugar na yon bago pa po mansunog itong minibus. Pakiulit nga yung huli. Mayroong
May isa pong Tanod? tanod na nakatira almost 100 meters away from the incident scene. At siya po, bago masunog yung bus, dumaan po siya sa lugar na yan. At nakita niya po yung sinasabing 3 tao at saka 3 tao sa lugar na kanan ng bus nung mangyari ang sunog. At isa naman po doon sa kaliwa na di umano sabi ng witness ay nakasalamin. Where yung bang taong ito na sinasabi niyong witness, kinunan niyo ba ng statement? Meron po, kinunan po. And was this submitted to the provincial, investigating prosecutor? Naisubmit po. Okay, thank you. The other issue is, so, doon na-solve yung issue na kung paano sila nakilala. Di po ba? The other issue is the issue of alibi. Yung nasa ibang lugar sila habang yung arson ay nangyayari. Tama po ba? Tama po. Now, how would you answer na yung alleged suspects ay nandun sa isang lugar habang yung pagsusunog ng minibus ay nangyayari? How were you able to refute that? Bali po sa information pong nakalap ko bilang investigador on case, ito pong caretaker ng Mikasa Resort ay nag-report sa Police Mulanay. Ang sabi po niya, dumating doon nung 5:48 ng hapon. Ngayon po, ang kasunod pong information, sinabi nila na umalis po itong 4 na lalaki sakay ng kanilang kotse, ganap na mga 6:30 ng hapon. At nung pong time na masunog itong minibus sa Katanawan, Quezon, ito pong 4 na lalaki na ito ay hindi pa rin po bumabalik doon sa Mikasa Resort kung saan po sila nag-check-in. At bumalik po sila ay ayon sa caretaker ng Mikasa Resort, 1:30 na po ng madaling araw ng February 1. Pero ang allegation kasi, Iho, ay merong nag-testify na taga municipality ng Bulanay na nakita sila at the time na nasusunog yung bus at saka naandun sila sa lugar na yun. Yun yung testimony ng mga, if I remember it, 2 government officials. Tama po. Yes. Bali yan din po yung testimony na sinasabi nila, pero inaantay po namin na ilabas doon sa pinagbigyan po sila na makasagot sa kanilang counter affidavit, subalit hindi naman po na isubmit sa court, sa fiscal office yung kanilang counter affidavit na nagsasabi na sila nga po ay magkausap nung time na nangyari yung incident na pagsunog ng minibus. Tama po yung sinabi ninyo, yung witnesses na ito, their statements were not presented by the counsel. Doon po sa preliminary investigation. Tama? Tama po. And therefore, since these statements were not submitted, binaliwala ng prosecutor yon. Tama po. Kasi ikaw ang humaharap doon, di ba? Opo. Being the investigator. So, dito po nakikita po natin yung lapses ng nangyari. Yung unang abogado, yung counsel, kaya pinasosomon. Would you agree with that, yung bagong lawyers ng mga accused? Well, Mr. Chair, if you read Article 125 kasi, kahit po mga estudyante ko nahihirapan maintindihan yun eh. Mga gusto na po yan mag-abogado. So, ang iba nga po, kahit abogado na, nagtatanong pa rin sa akin. Kasi po, mahirap talaga siya naintindihin. Siguro po, as part of the mandate of this committee, it's an inquiry in aid of legislation. I think po, Congress can make our laws more understandable. Kasi kung yung nag-aaral nga po ng abogasiya, nahihirapan yun maintindihan, paano pa kaya po yung walang pinag-aralan?